Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Paano ka na, BP Lenny? 57%. Kasi, alam niyo po kasi, ang mga Pilipino, nakikita naman ang ginagawa ng gobyerno. Kitang-kitang ebidensya. Paano niya naman tatanggihan na bilyon ang ginastos ng gobyerno para bigyan ng ayuda ang ilang pamilya? Ilang milyon yun? 18 plus 5 million, 22, 23 million na Pilipino. Pamilya, ang dami. Yung sa mga frontliner, kulang ng 1 linggo para sabihin natin ang ginawa ng administrasyong ito upang tugunan ang pangangailangan. Pagkatapos ito naman mga kantsawero natin, makagawa lang ng konting kabutihan, pinangangalanda ka na kagad. At gusto pa ikumpara yung malabundok na ginawa ng pamahalaan doon naman sa napakaliit na ginawa nila. May kasama pang media yon. Tapos nung lumabas ang survey, complaining pa. Kaya daw yung bagsak yung nila dahil hindi naman daw nakakarating sa tao. Ano ba hindi nakakarating sa tao? Kaya naman. Kami nga natin yung BP Lenny. Bawat kibot mo, konting distribution galing sa mga kaibigan mo. Meron kagad media. Paano hindi makakarating? Kaya bumagsak BP Lenny, I will tell you honestly. Because you're a friend, I will tell you why. Yung kasing ginagawa mong pagpuna, pagpintas, dadagdagan mo pa na may mungkahi ka na 11 una, tapos 4, ilan lahat 15. Yun kasi, mga mungkahi mo na inisa-isa po natin dito, nakita naman ng taong bayan na ginagawa na yun. Ngayon, pag yun ay minungkahi mo at alam na ng taong bayan na nakikita na nga nilang ginagawa yun, o di syempre, ang dating nun, sinisiraan mo ang administrasyon. Pag siniraan mo ang administrasyon, talagang babagsak ang rating mo sapagkat mali ang ginagawa mo. Kagaya na lang itong, kung matatandaan po ninyo, I think in this program, sa programang ito, tayo ang unang nagmungkahi na doon sa mga walang COVID na lugar, pwede naman doon ang face-to-face. At kinausap pa nga natin si Secretary Briones. At sabi ni Secretary Briones, maganda yun, gagawin natin yun. Madali sabi, sinama nila sa plano. And then here comes VP Lenny, eto na naman, ang mungkahi daw, bakit hindi natin tingnan doon sa mga lugar na walang COVID? Dapat face-to-face. Ayan ka na naman. Matagal na nga. Diyos ko naman. Yan na nga ba sinasabi natin, hindi ka kasi nanonood sa programa natin. O kaya nakikinig dito sa PTV4 o nagbabasa ng dyaryo o nakikinig sa mga radyo o sa mga news sa telebisyon. Yan naman kasi mga staff mo hindi natin malaman kung tamad ito o may mga kasama mo, kaibigan mo at bakit hindi ka binibigyan ng tamang impormasyon. Nasusubo ka tuloy. Kung ako'y magulang ng mga yan, pag hindi pinadapa ko yan, pinagpapalo ko ng sinturon niyang mga yan. At napapahiya tuloy itong aking kaibigan si BP Lenny. Ano ba kayo? Tulungan niyo ito si BP Lenny. Hindi yung pamali-mali kayo. Tuloy dispalinghado mga palabas. Anyway, ito pong IRR ng Anti-Terrorism Act mukhang malapit na. Although sinabi naman ni Soljen na kahit na wala pa yung IRR, pwede nang ipatupad. Totoo naman. Kaya lang, alam po niyo yung IRR. Yun ang magkaklaro dun sa mga hindi nyo naiintindihan dyan sa Anti-Terrorism Act. Hindi ko naman maintindihan kung ba't hindi nyo maintindihan. Dahil napakaklaro naman. Mali lang ang basa nyo. Or, minamali nyo lamang sapagkat ayaw nyo ng Anti-Terrorism Act. Hinahanapan nyo lang ng butas, ng batayan para mabanatan nyo ang pamahalaang Duterte. Si Presidente Duterte
Pero ang katunayan yan, itong Anti-Terrorism Act is even pursuant sa mga ating commitment sa United Nations bilang miyembro tayo dyan. Pangalawa, kahit nga wala tayong commitment, you really need that. Sapagkat yung terrorism, kalat na sa buong mundo at kita nyo yung ginawa nila sa World Center. Yun, terorismo yun. Talagang kailangan magkaroon tayo niya para bago man lang sila makabomba, bago maka-atake, nahuli na natin. Yun. Talaga kayo. O ano pa? Puntahan naman natin itong Pulse Asia Survey. Kaugnay naman sa pagtugon ng pamahalaan sa COVID. Sinasabi po rito na 8 out of 10 na Pilipino ay aprobado yung ginawa ng Administrasyong Duterte sa pagtugon dito sa COVID-19. Yung pong survey ay ginawa noong sa pagitan ng September 14 hanggang 20. At ito po ay face-to-face interviews ito. Sa ngayon po dito sa survey, 8 out of 10 ay merong positibing opinion sa ginawa ng Duterte administration. At yung pong Pulse Asia 2020 ulat ng bayan, sinasabi ron na 84% ng mga Pilipino ay aprobado ang trabaho na ginawa ng Administrasyong Duterte upang masawata, makontrol ang pagkalat ng COVID-19 at mabigyan ng ayuda yung mga nawalan ng trabaho at negosyo dahil nga rito sa pandemic. At pagdating naman doon sa mga hindi kontento, ilang porsyento ba yun? Sabi ng survey, 6% lamang ang disapprove doon sa mga inisyatibo ng administrasyon. At yung mga hindi malaman kung aprobado o hindi, mga 10% o 10% and 9% respectively. Ang tanong, doon naman sa mga na-survey, ilan naman ang porsyento na nagsabi na si Presidente ay tama ang ginawa pagdating sa pagpapapigil ng pagkalat ng COVID-19. How many Filipinos believe that Mr. Duterte has done well in terms of preventing the spread of COVID-19 in this country? Sabi ng survey, 62%, 62% ang naniniwala, truly approve sa performance ng Presidente. Samantala, yung 30%, somewhat approve. Approve pa rin. In other words, kaya, pag kinumbayin mo yung 62 at 30, sus Mariosep, ang taas, 92% ang nag-a-approve sa performance ni Presidente. O paano na kayo ngayon mga kritiko, mga oposisyon? Yung mga kolumnista na wala na kayong ginawa, kundi mangantyaw, mamintas. I-menos niyo yung ginagawa ng Presidente ng administrasyon. Ayan, ayan na ang survey. 92%. Tapos yung trust rating pa. Approval rating ng Presidente, 91%. Diyos mio, perdon. Paano ba yan?